Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito na hiram natin kay Attorney Bueno. Magaling na attorney ito, isang luminary. At dito pinaliwanag niya kung bakit napalitan ang pwesto ni Jay Ruiz as PCO Secretary at ang Undersecretary na si Attorney Claire Castro ay ganun din pinag-resign at merong pangalan na Dave Gomez na biglang lumutang. Kaya ito ang maganda dahil talagang attorney, abogado ang magpapaliwanag. Walang iba kundi Attorney Bueno. Alright, at narito ang video atin panoorin. At ngayon po ay ating pag-uusapan ang tungkol sa ad interim appointment ng ating PCO Secretary na si Dave Gomez na siyang pumalit sa posisyon ng dating PCO Secretary na si Jay Ruiz. Para sa kaalaman ng iba, si Jay Ruiz ay nawala sa kanyang posisyon sapagkat ang kanyang pong appointment ay hindi pumasa sa Commission on Appointments. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit siya po ay hindi nagtagal sa posisyon ng PCO Secretary. Ayan, so ito pala yung nangyari kay Jay Ruiz, kaya pala biglang pinalitan dahil hindi pumasa sa itong pag-examine o pagtingin itong Commission on Appointment. Naku, alam nyo ba mga kababayan, ang Commission on Appointment ay kalahati daw niyan ay senador at kalahati din ng komposisyon niyan ay congressman. Kaya kung tingnan natin sa Senado, majority ang DDS led by Chis Escudero pala. 'Di ba? Ano na sila ngayon? Noon ay 11, ngayon ay 13. So majority sila. So nakita kaagad natin na kapag nagdesisyon ay majority decision ay medyo lamang ang DDS group kapag Congress, kapag Senado. Sa Congress naman ay parang ano lang, match lang sila, tabla-tabla lang, pero ganun pa man pagdating sa Senado ay majority pa rin ang DDS dahil 13 sila ka senador. Ito lang yung nasilip ko baka napag-initan itong dalawa dahil appointee ni PBBM mismo si Jay Ruiz at si Claire Castro. At alam naman natin na medyo mabango si Claire Castro sa sa publiko dahil nga merong charming at saka hindi lang charming yan ay attorney at yan, magna cum laude yan sa kanyang eskwelahan noon. At si Jay Ruiz naman ay itong multiple award na isang broadcaster. Itong si naman, tiningnan ko sandali ang resume nitong si Gomez na bagong PCO secretary. Si Gomez ay nagtrabaho pala ito sa Philippine Star at hindi yata ito attorney, ito'y broadcaster lang. Pinagtataka ko bakit na nakapasok diyan, sinong nag-appoint niyan, di ba? Baka Commission on Appointments. Sinasabi ko na majority ay ang majority of Senate ngayon ay DDS na. Kaya pwedeng ganun kasi medyo maingay kasi si Claire Castro Binanatan niya ang mga DDS kaya baka masakit sa tainga ng DDS si Claire Castro. Kaya gumawa ng hakbang ang DDS na maglagay sila diyan ng yung bagong PCO sa disguise or guise ng Philippine Star para makapasok. 'Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Meron ding nagsabi na pinag-resign si Claire Castro dahil sa issue ng Tantuco, yung Tantuco's death. Medyo bukal kasi doon si Claire Castro. Bumanat. Ewan ko lang, mga spekulasyon lang ito. Pero dito sa paliwanag ni Attorney Rene Bueno, ito'y isang idol ko sa kapag ating pag-usapan ng batas dahil magaling mag-explain. Kudos nga pala sa inyo sir, at ito hiniram ko ang iyong video para lalong maliwanagan ang publiko.
Alright, so balik tayo kay Attorney Bueno. Sapagkat ang PCO Secretary ay subject to the confirmation of the Commission on Appointments. If the Commission on Appointments will not confirm the appointment of a cabinet rank position under the office of the President, ay yan po ay mapapawalang bisa at babay sa kanya kapag hindi kinonfirm ng very powerful Commission on Appointments. Alam niyo po kasi, Naku. ang confirmation ng appointment ng Presidente, although the President has the power to appoint his own cabinet members, but this power is actually not an absolute power, because the power to appoint those holding cabinet positions is subject to the confirmation of the Commission on Appointments. Ito ay isang mekanismo na ating ipinatutupad upang balansehin, upang magkaroon ng checks and balances sa ating gobyerno at makita kung talaga bang qualified at may integridad ang isang mag-a-occupy ng isang high-ranking position katulad ng Cabinet Secretary. Nako, ito ang masama dito. Baka kasi ang nasa Commission of Appointment ay mga remnants ni Digong. Ibig sabihin ng remnants, mga tira-tira, di ba, na natira. Baka yan ay mga majority diyan ay DDS, di ba? Sa Commission on Appointment, nasabi ko na kanina, kalahati ng komposisyon diyan ay senador, kalahati ay Congress, at majority ng Senado ngayon ay DDS na, led by Escudero. Kaya medyo medyo may ganun na reason, di ba, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Dahil hindi pala makontrol ni PBBM ang Commission on Appointment. Noong nagtrabaho ako sa DepEd noon, ay meron din akong appointment galing sa Commission on Appointment. Sila talaga yung basta tanggapin ka sa serbisyo sa gobyerno, ay merong appointment galing sa Commission on Appointment. Napaka-powerful pala, sabi ni Bueno, ng ahensya na yan, dahil hindi daw yan maano ng presidente, hindi madiktahan, dahil nga Senado at Kongreso ang nakaupo diyan. Grabe. Meron palang ganun. Kung ako ang presidente, talagang tawagan ko yung Commission on Appointment na, bakit nyo tinanggal yun? Akin yun. At ako ang masunod, ako ang chief executive dito. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Dapat ganun. Katulad kay Ferdinand Marcos, walang nakakaimik, di ba? Nakukuha sila ng gulat-gulat ni Digong Kaya nagpatuloy pa rin ang mga DDS. Nandiyan pa rin sa sangay ng mga ahensya ng gobyerno. Alright, so balik tayo kay Attorney Bueno. Okay, itong appointment ni Dave Gomez ay ginawa or nirelease, pinirmahan ng ating Pangulo during the time that Congress is not in session. Wala po tayong Kongreso ngayon, at sila ay magpapatuloy lamang sa kanilang gawain sa umpisa ng 28 ng Hulyo, ngayong buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. So any appointments made by the President during recess or adjournment ay tinatawag na ad interim appointment. Ayan. Ito po ay nanggaling sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay in the meantime. Buti nga. Pero ito pong ad interim appointment ay effective immediately. Ibig sabihin, pag ikaw ay inappoint ng ating Pangulo sa isang cabinet level position katulad ng isang PCO secretary, immediately the appointment will take effect and you can immediately assume office as a PCO secretary, o kaya kung cabinet secretary ka, immediately you can take over and perform the functions of a cabinet secretary, kasi itong PCO is a cabinet secretary ang rango nito So immediately nagte-take effect yan. But that position or appointment is actually not a regular appointment according to the Constitution sa ating saligang batas.
yan ay sabi nga sa Latin word, in the meantime. No, parang yan ay subject to confirmation of the Commission on Appointments. Ayan, so interim pala. Ad interim itong posisyon ni Dave Gomez. Kaya hindi pa rin pala permanente yan dahil nangyari ang pag-appoint ng recess. Nagkaroon ng recess ang Senado at Kongreso. At kapag ganun pala ay hindi regular ang pag-appoint. So ibig sabihin pwedeng matanggal din. Ano ba itong nangyayari? Parang laro ng chess ito eh. Laro ito ng pautakan eh. Kasi tanggalin si Ruiz, tanggalin si Claire Castro. Sino bang ipalit diyan? 'Di ba? Yung hindi ba marunong magsalita? Tingnan lang natin, panoorin lang natin si Dave Gomez kung sino ang kanyang i-appoint na katulad kay Claire na undersecretary ng PCO. At atin din pakinggan kung merong boses itong si Dave Gomez. Kasi appointed din daw ni PBBM eh. Bakit ganon? Pinili nga ni PBBM si J. Ruiz dahil nga si J. Ruiz ay isang premiado. Isang awardian. Award-winning journalist at broadcaster si J. Ruiz. At si Claire Castro ay mabango sa masa dahil nga sa hindi lang masa pati sa new generation, sa Gen Z. Mabango si Claire Castro kasi nga vlogger ito at meron ng followers na almost 500,000. Kaya kung papalitan ni PBBM dapat yung ganong kalibre kasi cum laude itong si hindi basta-basta itong si Claire Castro dahil nag-graduate ito sa abogasiya na isang cum laude. Magaling yan. At nakita naman natin na tinatawag nga na bark dog ng mga DDS dahil sa talagang kumakagat, nangangagat at nag-ano talaga, di ba? Weather the storm, yan ang tawag eh. Kapag binumbero ka ng tubig, bumbiruhin mo rin. Yun yung maganda. Fight fire with fire, hindi na uso yung fight fire with water. Sa labanan ngayon ay talagang paanuhan na, paastiga na. Kung sino yung astig, sino yung maraming trolls, sino yung maraming vloggers, yun ang panalo. Kaya yun nga ang suggestion ko noon kay Claire Castro na dapat mag-form siya ng isang grupo ng mga vlogger na of course nakasweldo sa gobyerno na para i-vlog ang kanyang mga content o gusto niyang sabihin ay meron din siyang mga vlogger na marami na in comparison matatawag na trolls ng gobyerno kontra sa mga DDS na yan at kontra sa China. Yun ang maganda kasi ang awayan ngayon ay ang labanan ay sa social media na siraan na kapag siraan ng gobyerno dapat merong mag-explain kagad na ops mali yan, huwag kayong maniwala. Yung ganun maraming vlogger. Diba? So isa na nga ako sa nag-pro administration ngayon para maharang natin or ma-weather the storm itong mga banat ng mga fake news. Diba? So fake news ang dapat anuhin ngayon Hindi yung palit ng palit kung sinong PCO, secretary, undersecretary, directors. Ang dapat ngayon ay yung marunong sa itong labanan ng mga trolls. Kasi yan na yung uso ngayon. Kasi Presidential Communication Office diyan galing ang mga mensahe na lalabas para sa social media, sa mga newspaper. Yun ang dapat diyan ay yung mga madaldal ang ilagay diyan na undersecretary katulad ni Claire Castro. Alright, tapusin natin ang video ito. Courtesy by the best luminary para sa akin. Walang iba, Attorney Bueno. So, pagka-issue sa'yo ng appointment ad interim appointment sa kaso ni Dave Gomez, ay yan ay mag-iintay na mag-resume ang sesyon ng ating Kongreso. Dahil sa Kongreso, yung upper and lower chamber, may tinatawag dyan na Commission on Appointments na kung saan 12 miyembro niyan, 24 lahat yan Yung kalahati na 12 galing sa House
yung kalahati galing sa Senado, and that will Ayan. constitute as the Commission on Appointments. At yan na magdidesisyon Dami kung pala, no? ikaw ba ay talagang qualified, no? You have the integrity to hold the public office, that cabinet secretary position. Ayan, so tama yung sinabi ko mga kababayan na yung ano talaga diyan, yung mga tao diyan, yung composition diyan sa Commission on Appointment ay composed nga by senators and congressmen. Kaya doon makikita natin kapag majority na ang DDS sa Senado ay majority na, 'di ba? Sa Kongreso ay parang stalemate muna sila. Pero overall ay majority na ang DDS ngayon, kaya nakakabahala diyan sa Senado. Kasi dahil yan kay Chis Escudero na nag-DDS at ni Cayetano, 'di ba? Nandiyan pa si Imelda Papin, Emigdat Babalina, 'di ba? Kaya nangyari ang ganyan. Kaya pwedeng hindi nila nagustuhan si Claire Castro at si Jay Ruiz dahil nga mga pro-administration talaga ito. Yan, sa akin lang yan. At narinig ko rin sa iba na ganun din ang kanilang haka-haka o kuro-kuro tungkol dito. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Bakit nga ba pinag-resign ang dalawa? Claire at Ray, Amigdat J. Ruiz. Paki-comment sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan i-click ang red button, subscribers button, para naman makakatulong sa aming mga content creator at para lagi kayong updated. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.